Guys, meron tayong good news. According sa ating info, ay magtatapos na ang paglagay ng Hiroshima Dragonflies kay Kai Sotto sa injury list ngayong araw, October 28, 2023. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Magandang balita. Kai Sotto, pwede nang maglararo para sa Hiroshima Dragonflies. Dahil, according dito sa injury update ng Hiroshima Dragonflies, ay yung list of publication date ay September 28. Dahil sa isang lumbar disc herniation at nakalagay rin dito na sa October 28 ay maglalapse ang prohibited date na makapaglaro si Kai Sotto. Technically, ay pwede na talagang maglararo si Kai Sotto unless merong bagong application ang Hiroshima Dragonflies na ilagay muli si Kai Sotto sa injury list. At kapuna-puna kasi dito ang recuperation date na nakalagay ay undetermined. Kaya sana ay fully healed na ang likod ni Kai Sotto upang maipagpatuloy na niya ang kanyang NBA dream para sa isang back-to-back games ng Hiroshima Dragonflies versus Yokohama Corsairs. At walang duda, isang malaking panalo ito para kay Kai Sotto if ever makapaglaro na siya against Yokohama. Ibig sabihin nito, panalo si Kai Sotto laban sa kanyang injury. And we just hope na palaruin na siya. Pero the best thing for now ay ang mag-fully healed na talaga ang kanyang likod upang magkakumpiyansa na siya sa kanyang mga movements. Very important kasi ang health ni Kai Sotto to make sure na hindi ma-aggravate ang injury sa kanyang likod dahil baka ito pa ang magiging dagok sa kanyang NBA dream. Kaya abangan na lang natin mamayang 2 PM kung maglararo na ba si Kai Sotto. Kung hindi man, ay ito hindi magandang sign. Kaya kailangan rin ni Kai Sotto ang ating mga dasal na sana mag-fully healed na ang kanyang likod as soon as possible. Samantala, si Damian Lillard ay nagtala ng 39 points sa kanyang unang laro kasama ang kanyang bagong koponan at nag-regroup ang Milwaukee Bucks matapos mawala ng 19 points na abante para buksan ang kanilang season na may panalo laban sa Philadelphia 76ers, 118-117 nitong Biyernes. Ang dating bituin ng Portland Trail Blazers ay nagtala ng pinakamaraming puntos para sa debut ng isang player sa Bucks. Si Terry Cummings ay nagtala ng 34 points sa kanyang unang laro para sa Bucks noong 1984. Si Giannis Antetokounmpo ay nagdagdag naman ng 23 points and 13 rebounds habang tumira ng 10 of 22 mula sa field upang maging all-time leader sa career field goals ng koponan. Si Antetokounmpo ay may 5,905 career field goals. Samantalang si Kareem Abdul-Jabbar ay nagtala ng 5,902 field goals para sa Bucks mula 1969-75. Si Lillard ang nagtala ng isang mahalagang 3-point shot para pangunahan ang Bucks, 105-104 sa may 3 minutes and 41 seconds na lang ang natitira sa laro. Nakakuha si Antetokounmpo ng offensive rebound mula sa kanyang sariling miss at natagpuan si Lillard open behind the arc. Ang kanyang tira ang nagsimula ng isang 11-0 run na nagbigay sa Milwaukee ng 9 na puntos na abante sa may 2 minutes and 45 seconds na natitirang oras.
pumamada ng 7 points ang 76ers para makabawas sa abante at maging 2 na lang ang agwat. Pero sinagot ito ni Lillard sa pamamagitan ng pagtira ng isa pang 3-pointer sa may 1 minute and 13 seconds na lang sa laro. Pagkatapos na magtira ng 3-pointer si Tobias Harris upang maging 2 na naman ang agwat, pumunta si Lillard sa ring at nahatak ang foul at tumira siya ng 2 free throws na nagbigay ng kanilang siguradong panalo sa laro na may 11.5 seconds na lang ang natitira. Nagtira si Lillard ng perpekto sa lahat ng kanyang 17 free throw attempts. Nagtala si Tyrese Maxey ng 31 points, si Kelly Oubre Jr. ay may 27 points, at si Joel Embiid ay may 24 points para sa 76ers. Si Lillard ay naglaro para sa isang bagong koponan para sa unang beses matapos gastusan ang kanyang unang 11 season sa Portland. Humiling si Lillard ng trade sa off-season at napunta siya sa Milwaukee, kung saan ibinigay nila ang 2 beses na All-Star na si Jrue Holiday, si Grayson Allen at maraming draft picks upang makuha ang 7-time All-NBA guard. Ang laro na ito ay debut game rin bilang head coach ni Adrian Griffin ng Milwaukee na humarap sa kanyang dating boss. Sa nakalipas na 5 season, si Griffin ay nagtrabaho bilang assistant coach sa staff ng Toronto Raptors na pinamumunuan ni Nick Nurse, na ngayon ay nagko-coach para sa 76ers. Ang 76ers ay naglaro nang wala si James Harden, isang 7-time All-NBA guard. Ang dating MVP noong 2018 na umaasa na ma-trade at late din siyang dumating sa training camp at sinabi bago ang season na ito na hindi na maaaring maayos pa ang kanyang relasyon kay team president Daryl Morey. Si Harden ay dumating sa camp ng 76ers sa Camden, New Jersey nitong Miyerkules, pero sinabihan na huwag sasama sa koponan patungong Milwaukee. Sinabi ni Nurse nitong Miyerkules na si Harden ay nasa ramp-up phase matapos mawala sa koponan sa loob ng 10 araw. At isang nakakamanghang one-man show ang pinakitang performance ni Kevin Durant. Hard to maneuver when everybody is just watching me. Yan ang sabi ni KD. Si Kevin Durant ay nagtala ng 39 points, pero kulang sa suporta sa kanya ng kanyang mga teammates dahil injured sina Devin Booker and Bradley Beal. Nang si Kevin Durant ay umiscore sa mga huling minuto ng laro, sinagot siya ni LeBron James. Sa kanilang unang pagtatagpo matapos ang halos 5 taon, itinampok ng 2 basketball greats ng kanilang henerasyon ang isang makulay na laban. Bagamat mas maganda ang pinakita ni Durant sa unang 3 quarters, kinailangan niyang tanggapin na hindi niya ito magagawa ng mag-isa. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.